Okay, good. So, kailan ang kasal? Po? I'm sorry kung nabigla ko kayo. Hindi lang kasi ako makapaghintay. Anong kasal po tinutukoy niyo? Kasal niyong dalawa ni Yana. Ma'am, bakit? Wala pa ba kayong plano? Anak, it's been 1 year nung sinabi mo magpapakasal kayo, right? Wait lang, Jay ah. Iniwan nila ako mag-isa. At naguguluhan ako kasi anong kasal ang tinutukoy niya. Takte, baka biglang lumitaw si Kimiko pag nagkataon. After 15 minutes, dumating na din si Ana. Asan yung mom mo? Nasa kwarto niya na. Okay. Tapos ka na ba kumain? Ihahatid na muna kita. Kahit hindi na, kaya ko naman umuwi mag-isa eh. Sige. Pero, may tanong lang sana ako. About ba dun sa sinabi ni ma'am? Oo, yung sa kasal? Bakit niya sinabi yun? Atin-atin lang to, Jay ah. Sige. Sa labas muna tayo. Delikado, baka marinig tayo. Lumabas kami ni Ana at doon niya in-explain lahat. Ganto kasi. May boyfriend kasi ako. At 5 years na kami. Tapos, asan na yung BF mo? He cheated. Nakita ko na lang siyang may kahalikang iba nung papunta ako sa bahay nila. Hinayaan ko lang siya magpaliwanag nun. Mukha din siyang naiiyak kaya hindi na lang ako nagsasalita. That time, anniversary pa namin nun. Nagplano akong isurprise siya pero ako yung na-surprise. Kahalikan niya yung dating friend ko. That's why we broke up. Lagi ko siyang nakakwento kila mom and dad. Pero never pa nilang namit ang BF ko kasi ang sabi niya hindi pa daw siya ready. Pinagplanuhan din namin yung about sa kasal. Nakakwento ko din yun about kay mom. Kaya umasa siya nun. Pero tumagal nun. Inaantay ni mom na mag-propose siya or magpakilala man lang kila mom. Pero wala. Puro siya dahilan. Yung friend ko lang pala dahilan kung bakit ayaw niya. Grabe naman pala yung past mo. Pero, hindi ko pa din magets. Hindi ba nila alam kahit pangalan ng BF mo? Actually, JC kasi ang pangalan niya. Pero mas kilala siya sa pangalang Jay. Kaya ang akala ni ma'am ikaw yung BF ko. Di ba nga hindi pa nila na-meet si JC in person? Kahit pa picture, hindi? Kahit sa picture, ayaw niya. Nagpakatanga ako eh. Akala ko totoo lahat ng sinasabi niya. Kaya naman pala. Pero grabe umabot kayo ng 5 years. Ganun ako katanga. Kaya nga, sinasabihan kita. Kasi nakikita ko din pagiging tanga ko sa'yo. Ouch. Grabe, makatanga Sorry pala kanina sa nasabi ni ma'am na pagkamalan ka lang niyang BF ko. Hindi pa ba nila alam na hiwalay na kayo? Hindi. Natatakot akong sabihin. Ayoko kasing sabihin yung totoo na niloko lang ako baka kasi anong gawin nila kay JC. Dating sundalo pa naman si dad. Ay strict ba yung dad mo? Nako, sobra. Ayaw pa nga sana niya mag-BF ako eh. Kaso, makulit ako. Pero, buti okay ka na ngayon. Mukha lang okay. So, hindi ka pa nakaka-move on? Move on na, no? Madali lang kalimutan pag mga cheater. Nakausap mo naman na mom mo about dun sa sinabi niya kanina. Oo. In-explain ko na friend lang kita. Ayun, nasad. Kasi hindi niya na-meet yung ex ko. Paano ngayon yan?
Kailan mo balak sabihin? I don't know. Next time na siguro. Uuwi ka na ba? Oo. Pasabi sa mom mo thank you sa food ah. Naglakad lang ako pa uwi nun. Nakakahiya naman kay Yana kung magpapahatid pa ako sa kanya, diba? Sana all may kotse, diba? Humiga na ako sa higaan ko para magpahinga. At habang nakahiga, chinek ko yung IG ni Kimiko. Hindi ko alam na mahilig pala mag-travel si Kimiko. Madami ring iba't ibang lugar yung pinupuntahan niya. Pero may isang lugar na umagaw sa atensyon ko. Bulacan? Nakalagay kasi sa caption na province daw nila yon. Kaya tuloy nabuhayan ako. Possible din kasi na nagpunta si Kimiko sa province nila, diba? Tama. Ang galing mo talaga, Jay. As usual, nakaabang kagad siya sa tapat ng bahay namin. Hello! Good morning! Good morning din. Nax, mukhang maganda gising natin ngayon ah. Siyempre naman. Bakit kaya? Alam ko na kung saan natin pwede hanapin si Kimiko. Saan? Sa Bulacan. Ha? Bulacan? Oo. Kagabi kasi chinik ko yung IG niya. Tapos dun ko nakita kung saan siya pwede talaga magpunta. Bulacan? Sure ka ba? Oo, yun daw kasi yung province nila eh. Di ko lang sure. Pero wala namang masama kung magta-try, diba? Tara na. Sige. Nagpunta agad kami kung saan namin nahanapin si Kimiko. Basta may kutob ako na nandun siya eh. Makikita na din kami ni Kimiko. Sana ako pa din at wala pang iba. Halos 2 oras kami bumiyahe ni Yana. At nakapagtaka lang kasi biglang tumahimik si Yana. Bakit ang tahimik mo ata? Ha? Hindi naman. Oo kaya. Pag kaya bumabiyahe tayo maingay ka. Uy, di naman sa lahat ng oras maingay ako. Eh ba't ang tahimik mo? Nalungkot lang ako kasi yung kahapon. Kahapon? Yung sa ex ko. Kaya ba tahimik ka ngayon? Hindi naman. Bakit nga? Ang totoo kasi Jay, taga dito din yung ex ko kaya kinakabahan ako. Ay As in, dito sa lugar na to? Oo, kaya kinakabahan lang baka makita natin siya dito. Malawak naman tong lugar na to, Yana. Hindi naman siguro yun. Paano kung sa iba na lang natin hanapin si Kimiko? Marami pa namang lugar eh. So, hindi ka pa nakaka-move on sa ex mo? Nakamove on na pero kasi ayoko lang siyang makita dito. Sus, kung move on ka na talaga, kung makita mo siya ngayon, wala na lang sa'yo yun. Sa kinikilos mo, parang meron pa eh. Yumuko lang siya tapos tumahimik. Shit, masyado na ata yung sinabi ko sa kanya. Sorry. Pero ganito na lang, kung ayaw mo siya makita, pwede naman ako na lang maghahanap kay Kimiko. Antay mo lang ako dito sa kotse mo. Update na lang kita kung makita ko man siya. Pero Jay, Wala nang pero. Antay mo ako dito ah. Ewan, bigla na lang kumilos pa ako paalis. Sabik na sabik kasi ako makita si Kimiko. Hindi ko alam kung saan yung lugar na to. Basta nandito kami sa lugar kung saan yung province ni Kimiko. Yun lang, hindi ko makita kung saan mismo yung bahay nila Kimiko. Nagtatanong-tanong naman ako eh. Pero sabi nila hindi din nila alam. Parang mga hindi taga dito eh. Naisipan ko muna magpahinga. Kaya pumasok ako sa isang resto para magpahinga na din. Pero buti na lang talaga walang pila kaya nakaupo kagad ako. At habang nakaupo ako, may babaeng lumapit sa akin mula sa likuran. Ano pong iyo, sir? Ay, hindi po ako mag-order. Teka, Kimiko? Jay?